Dito sa mundo ng cryptocurrency, isa po sa mga pinagtatalunang usapin ngayon ay ang isang ad, yan, or advertisement mula sa BlackRock na tila nagbigay po ng pagdududa tungkol sa supply cap ni Bitcoin na 21 million. Ang supply cap ay isang pangunahing katangian ni Bitcoin na siyang nagbibigay halaga at katiyakan dito bilang isang deflationary asset. Pero bakit nga ba naging controversial ang ad na ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya sa video na ito ay atin pong susuriin kung ano ang sinabi ng BlackRock at ano po ang reaksyon ng mga Bitcoin developers at bakit po ito mahalaga para sa ating crypto ecosystem. Yan, at ano po ang epekto nito sa decentralization ni Bitcoin at maging ano na rin ang dapat nating tandaan bilang bahagi ng global crypto community. Yan, pero bago po natin alamin ang kasagutan sa mga katanungang yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa unang katanungan kung ano po ang nilalaman ng ad ng BlackRock. Ayan, ang kontrobersiya po na ito ay nagsimula sa isang advertisement ng BlackRock, isang malaking asset management company na nagpo-promote kay Bitcoin bilang isang investment. Bagamat kinilala po nila ang fixed supply ni Bitcoin na 21 million bilang isang key feature, may kasama po itong disclaimer. Sinabi po nila na walang garantiya na ang supply cap ni Bitcoin ay mananatili sa 21 million. Yan, ang disclaimer na ito ay nag-udyok ng matinding debate sa crypto community. At bakit? Dahil ito ay tila kumu-question yan sa isa sa pinaka-importanting prinsipyo ni Bitcoin, ang pagiging limited ng supply nito. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng Bitcoin community? Isa po sa mga unang nagbahagi ng ad na ito ay si Ginoong Michael Saylor. Isa po siyang kilalang Bitcoin advocate. Maraming tao sa crypto community ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Para sa ilan, ang ganitong mensahe ay maaring makasira sa tiwala ng mga tao kay Bitcoin. Partikular na napansin ang kritisismo mula kay Ginoong Sebastian Perez. Ayan po siya. Siya po ang CEO ng Quiverflow Incorporated at taga-suporta ng Monero. Anya, ang katahimikan ng mga pangunahing Bitcoin developers tulad po ni Ginoong Adam Back at saka Ginoong Peter Todd ay nakakabahala. Sa pananaw po ni Ginoong Perez, si Bitcoin ay tila nalilihis mula sa original nitong layunin na maging decentralized at malaya mula sa corporate influence. Dagdag pa niya, ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na si Bitcoin ay nagiging parang normal na asset na lamang imbis na isang revolusyonaryong teknolohiya. Yan. Ngayon ay ano naman po ang sagot ng mga Bitcoin developers? Upang masagot ang kontrobersiya ay nagbigay po ng paliwanag si Ginoong Adam Back. Ayan, isang Bitcoin developer at CEO ng Blockstream. Ayan po siya. Ayon po kay Ginoong Back, ang disclaimer ay isinama ng BlackRock dahil po sa legal na kadahilanan. Bilang isang institution na nagbebenta ng investment products, hindi po nila kayang magbigay ng 100% na garantiya na ang supply ni Bitcoin ay hindi magbabago dahil hindi ito kontrolado ng sinumang iisang entity kabilang na ang BlackRock. Ipinaliwanag din po ni Ginoong Back na ang kapangyarihang baguhin ang Bitcoin's code, ang code ni Bitcoin, ay nasa community mismo. Anya, ang ganitong pagbabago ay halos imposible nang mangyari dahil nangangailangan po ito ng unanimous consensus mula sa buong network. Isa pang kilalang personalidad na si Ginoong Charlie Shrem. Charlie Shrem ang nagbigay ng kanyang opinion. Ayan, si Ginoong Peter Todd na po si Ginoong Peter Todd na po ito. Yan, pero ayon po kay Ginoong Charlie Shrem,
Ayon sa kanya ay ang supply cap ay isang pangunahing aspeto ng disenyo ni Bitcoin. Kung ito po ay babaguhin, si Bitcoin ay magiging isang ganap na ibang cryptocurrency. Sa madaling salita, ang supply cap ay isang issue ng technological design na hindi politika. Ayan. Walang kaugnayan sa politika. At ayan na po si Ginoong Peter Todd. Yan, isa rin po siyang early Bitcoin contributor. Siya po ay nagpahayag din ng kanyang opinion rito. Sinabi po niya na bagamat technical na possible ang pagbabago sa supply cap, mangyayari lang ito kung may consensus mula sa community. Ngunit sa kasaysayan po ni Bitcoin, ang ganitong uri ng consensus ay napakahirap maabot. Ayan. Ngayon ay bakit po mahalaga ito para sa decentralization ni Bitcoin? Ang isa sa mga pangunahing ideya ng Bitcoin ay ang decentralization nito. Ibig sabihin ay walang iisang tao, kumpanya o gobyerno ang may control dito. Sa kaso po ng supply cap, ito ay nakabase sa isang code na pinangangalagaan ng global Bitcoin community. Yan. Kung magkakaroon po ng pagbabago, kailangan nito ng napakalawak na pagsang-ayon mula sa lahat ng gumagamit ng Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Javier Bastardo mula sa Tether, ang disclaimer ng BlackRock ay nagre-reflect lamang ng realidad. Oo, technical na possible ang pagbabago, pero ito ay napaka-improbable dahil sa decentralized nature ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, para sa atin, lalong-lalo na sa mga nag-i-invest dyan kay Bitcoin, mahalaga po ang usaping ito dahil ang supply cap ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may halaga si Bitcoin. Ang pagiging limitado ng supply nito ay nagbibigay po ng tiwala sa mga investors na hindi ito magiging inflationary tulad ng fiat currency. Kung sakaling may mangyaring pagbabago sa supply cap, maaari pong maapektuhan ang presyo ni Bitcoin. Ngunit ayon po sa mga eksperto, ang posibilidad nito ay napakaliit. Ang kontrobersiya po sa or advertisement ng BlackRock ay mas nagbibigay liwanag lamang sa kahalagahan ng community consensus at saka decentralization. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kontrobersiya na ito ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng transparency at saka decentralization sa cryptocurrency. Habang si Bitcoin po ay patuloy na umaakit ng atensyon mula sa malalaking kumpanya tulad po ng BlackRock, mahalagang panatilihin po natin ang integridad ng orihinal nitong layunin. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, dapat po tayong maging mapanuri sa ganitong mga usapin. Ang kaalaman at pag-unawa sa mga technical at saka fundamental na aspeto ni Bitcoin ay mahalaga upang makagawa po tayo ng tamang desisyon sa ating investment. Ang kontrobersiya ay isang paalala na si Bitcoin, sa kabila ng pagiging decentralized, ay nakasalalay pa rin sa collective effort ng community. Kaya panatilihin po natin ang tiwala at suporta sa mga prinsipyo ng decentralization, transparency at freedom na siyang pundasyon or foundation ng cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.